Revisit the message that shaped our history. The mission that broke boundaries and changed lives. The Advent movement that is our heritage and our call. Rediscover who we are, why we're here, that drives the work we do and the lives we live. Welcome to Lest You Forget Adventist History and Mission. Did you know children can do missionary work when others cannot? If our children have been taught the fear of the Lord and their hearts softened by careful and prayerful study of the Bible, they will be witnesses to the truth, and they will bear it in simplicity, yet with spirit and power. In this episode, we will review how God has established the church schools with the Seventh-day Adventist Church. Tonight's topic is the mission of the Adventist healthcare institutions. And to give us a presentation about that is no other than our OIC, Associate Education Director of the Seventh-day Adventist Church here in Mindanao. He's married to Sister Janet Teves Lampute. They have 3 children. One is a nurse, a secondary teacher, and one is a student of finance at Mountain View College. He's an educator. He holds a master's degree in curriculum instruction, and he's working on his PhD in administration at our own institution, the Adventist International Institute of Advanced Studies in Silang, Cavite. And right now he's presently working. He's duha niyang trabaho, Ma'am Jade. Okay. Yes. He's the education director of the Seventh-day Adventist Church in Western Mindanao. Well, at the same time, the OIC as the Associate Education Director of the whole Seventh-day Adventist Church in Mindanao. So atong paminaon, let's give our undivided attention to our dear speaker live right here in our studio tonight, no other than Sir Romy Lampute. Sir? Thank you very much, Sir Janster, for that kind of introduction. Good evening to all our televiewers, Hope Channel, SPUC, and also to those viewing Facebook. I want to say thank you also to our active director, AMR director, Dr. Jimmy Adil, for making me a part of this nightly presentation, lest we forget. Tonight, we are going to talk about history and mission of church school. Prior to that, those of you who have not follow our nightly program, lest you forget, I would like to make you a glimpse of the topic discussed that start from, I think, Sunday evening. The first topic that we have is about Advent Awakening and the Millerite movements that was given by Pastor Swan. And the second night was Monday evening, Midnight Cry and the Pre-Advent Judgment by Pastor Vincent Baraguna. And the third night, the Call, Life, and Ministry of Ellen White, given by Pastor Kaimi. And the fourth night, about the Pioneers' Search for Truth, and an 1848 Bible Conference that was discussed to us by Pastor Antonio. And the fifth night, about the history and mission of a publishing work. And the sixth is about development of His Day Church organization by Dr. Catolico. And just this morning, during the Divine program, we heard about the history of Adventist mission, especially the coming of Adventism in the Philippines by Pastor Rani De Vera. And tonight, as what I've said, we're going to know the history and mission of Adventist Church School. When I was in college, one of the subjects that I don't like most is history. Tungod kay maghisgota, history, it's full of dates, events,
and people. Mao na nga, when I was also teaching elementary, you have to make your subject attractive to the children. Kay ang mga kabataan, magtulog sila. May tungod sa mga swito kung dili ang maayo magtudlo ang magtutudlo. Karong gabi atong hisgutan unsa may sugilanon nga naman nagmugna ang mga tulunghaang iglesia ug unsay tinutuyo ni ani. Adventist education has come a long way since 1853. Before 1840s, ang Adventist education is not the priority of the parents. You know why? Most Adventist parents believe that sending their children to school is useless because they believe the soon coming of Jesus Christ. We have discussed that, I think, in the second night by Pastor Baragona, that great disappointment, 1844, October 22. So, 9 years after that great disappointment, 1853, diha nahagit ang mga kaigsunan nga magtukod sila o ginatawag nato nga church school. Unya usa sa mga instrument ni ani mao si Ellen G. White. She was inspired by God and became a leading voice in providing conceptual foundation and the projecting of the vision of Adventist education. Atong nasayran nga si Ellen White, dako kayo siya og kahimuan sa pag-ugmad sa Adventist education, dili lang sa Adventist education apan sa atong natun-an, tagaan siya sa Ginoo sa mga pananaawon sa pag-ugmad sa atong publishing and mga healthcare institution. O gani, atong nasayran nga si Ellen White, she was just a woman who did not have extensive formal schooling, but she was well-read and aware of education. Mao na gigamit siya sa Ginoo, gigiyahan siya nga nahimo siyang instrument sa kaugmad sa atong mga tulunghaang iglesia. In 1872, she wrote a short essay entitled Proper Education. Musa ka mubo nga mga dinalan may tungod sa paghatag og insakto nga mga edukasyon ngadto sa atong mga kabataan. And later on, she expanded that short essay, Proper Education, by writing a book entitled Education. Og mao kana karon gigamit sa atong mga Adventist institution, educational institution nga diha na sulat ang philosophy sa atong ginatawag nato Adventist education. And in 1903, she published a book entitled Counsels to Parents, Teachers, and Students. Naghatag og mga giya og mga talambagan ngadto sa mga ginikanan sa pagmatuto sa ilang mga kabataan, dili lang sa mga ginikanan apan ngadto sa mga magtutudlo og sa mga estudyante nga nagatungha usab sa atong tulunghaang iglesia. Unya, niadtong 1913, she also outlined a countercultural practical philosophy and mission of Adventist education. Kini nga mga talambagan nga iyang gihatag dili lang alang sa atong mga elementary schools, apan diha sab sa mga secondary schools nato ug bisan pagani sa atong mga tertiary institution sama sa Battle Creek and Avondale College. Mao kini ang atong mga kolehiyo nga una namugna. Paano nigimaw ang atong Adventist Elementary School? The first organized endeavor of the Seventh-day Adventists to reach the youth was the launching of the youth instructor nga gipasiugdahan kini ni Ellen White ug ang iyang bana nga si James White ni atong 1852. Unya, ni atong 1853 hangtod sa 1854, adunay mga pipila ka mga Adventist families nga nag-set up sila sa ginatawag Little Day Schools in their home. Mao gini ginatawag nga homeschooling tungod kay wala pa kitay ginatawag nato nga established nga system sa Adventist
education. Unya, usa sa mga inilan ani nga ilado sa homeschooling mao ang usa ka batanon, a 19-year-old lady nga nagahingalan sa kay Martha Byington. She is best known in conducting homeschooling didto sa Bucksbridge, New York. Apan human sa usa o duha ka tuig, kini nga mga homeschooling na day out o nahanaw. Ngano man, tungod kay ang mga Adventist children was enrolled in public school. Apan ang mga kabataan sa mga Adventist nga nag-eskwela sa public school, nahimo silang giridicule o giaga-yagaan tungod sa ginatawag nga peculiar idea. May tungod panghitabo ni atong 1844, October 22. O kaning lahi nga pagkep sa sauban, mao ginatawag Sabbath keeping. Unya, ang niatong 1855 nagkataon nga ang Review and Herald Publishing Printing Press nabalhin ngadto gikan sa Rochester to Michigan. Unya, mao kini hinungdan nga namugna sab ang atong tulunghaang iglesia didto sa Battle Creek. And it was the first operated schools by a church under a series of different teachers for about 6 years. So matagtuig, lahi-lahi ang magtutudlo. Kay wala pa kini established gyud maayo ang atong ginatawag Seventh-day Adventist Educational System. Apan, ang nahitabo na pasagdan kini sa diha nga aduna na sab mga public schools nga gitukod sa palibot dito sa Battle Creek. So napasagdan na pod kadtong atong tulunghaang iglesia nga establish. Apan adunay usa ka tawo nga gigamit sa Ginoo nga nahimo siyang instrumento sa pag-establish sa sistema sa atong Adventist education. Labi na sa atong tulunghaang iglesia sa elementarya. Kani naghingalan siya sa kay Goodloe Bell. A 34-year-old Millwright member, nga usa kay gayon ni ana, naguban siya sa iyang higala, iyang amigo, sa pagpatambal ngadto sa atong bag-o nga na-establish nga ginatawag Health Reform Institute, nga mao kana karon ang ginatawag nato nga Loma Linda Hospital. So naguban siya sa iyang higala arang sa pagpatambal. Apan si Mr. Bell na-impress siya sa programa sa atong Health Reform Institute. O mo hinungdan, nga sunod niya tuig, nagbalik siya alang sa pagpatambal usab sa iyang kaugalingon. Unya, mao kini ang hinungdan nga na-meet niya ang usa ka Adventist nga hingalan sa kay Mr. Osborne. Nagsilingan sila tungod kay si Mr. Bell, didto nagpuyo siya, mga higala, mga kabaglaom, didto sa Battle Creek. Unya, kini si Mr. Osborne, usa siya ka-instrumento nga nakabig si Mr. Bell sa Adventist. Kay matag gabi ang iyang una-una nga nagtulog na si Mr. Bell. So mao iyang iampo ug kusog kaayo mga kaigsunan nga unta lamdagan kini si Mr. Bell nga ma-convert siya ngadto sa Adventism. Unya, matod pa sa sugilanon, wala madugay, na-convert siya ngadto sa Adventist. Unya, nagtrabaho siya didto sa atong ginatawag nato Review and Herald Publishing Printing Press. Nga iyang trabaho mao ang pagpadagan sa ginatawag makinaryas, ang ilang gigamit kaniadto ang ginatawag nga steam engine. So siya ang tigsuglod og mga kahoy. Siya pud ang tigputol. Usa niya na kay gayon, ang anak ni Ellen White ug ni James White, ang ilang kamagulangan nga anak nga si Edson White, nagkulo kabildo sila og nagkulo istorya ni Mr. Bell. Unya, naghisgot sila ingon si Mr. Edson White. Ingon siya pagkalisod kaayo ka ng grammar nga subject. Unya nitubag si Mr. Bell, ingon siya, I think it's not hard subject
kung maayo nga pagkatudlo ngadto sa estudyante. Wala kabalo si Edson White nga kini di ay si Mr. Bell usa siya ka magtutudlo, a trained teacher who graduated in Oberlin College nga nagtransfer siya ngadto sa Battle Creek in order for him to avail the Adventist Health Reform Program sa atong hospital dito. Nya ni anang 1868 si Mr. Bell nagkondak siya og usa ka eskwelahan nga ginatawag select school nga mga pinili lamang ang mga estudyante og aduna siya'y 12 ka mga estudyante. Unya, out of the 12, ang tulo ka mga anak ni Ellen White o ni James White, kabahin ni anak. By the way, adunay upat ka mga anak si Ellen White o si James White. Ug ang duha anak namatay. Ang usa namatay when he was 16 years old. Unya, ang usa namatay sa, I think, he was just 6 months at that time. Unya, ang mga anak usab sa mga kilog nga maoy, ang iyang anak nga maoy later on nahimo siyang bantugan nga mananambal nga mao si John Harvey Kellogg. Mao kanang mga estudyante ni Mr. Bell. Niadtong 1872, the General Conference Committee voted to sponsor Bell Select School as the first official Seventh-day Adventist school. So nahimong panalangin si Mr. Bell, pinaagi usab sa paggamit sa Ginoo ngadto sa kay Mr. Osborne nga na-convert siya sa Adventism, nga mao hinungdan nga na-establish ang atong ginatawag nga Adventist school. At the same year, Ellen White's published the book on the nature of true education. And she emphasized the greatest care should be taken in the education of the youth. Unya, ni atong 1887, na-aproban sa atong General Conference to begin a system of elementary education. Gani si Mrs. White, gihagit niya ang mga ginikanan nga kini nga tulunghaan nga pagaugmadon suportaran alon kini magapadayon. She wrote, "Whenever there are few Sabbath keepers, parents should unite in providing a day school where children and youth can be instructed." Mao kana ang padasig ni Mrs. White ngadto sa mga Adventist parents. Karon atong hisgutan, after that year, mao kadto ang Silby Gateway nga daghan kaayo nga mga church school na established dito sa United States, dili lang sa United States apan sa uban usab nga mga nasod. Karon natong hisgutan paano nakaabot ang Adventist education diri sa Philippines. Niadtong 1908, si Elder Lewis Finster usya siya sa mga pioneer nga missionary nga nag-arrive diri sa Philippines. Unya, siya ang instrument usab nga adunay mga pipila ka mga Filipino nga na-convert ngadto sa Adventism. Gani ang ugto sa Divine, nahisgutan kini ni Pastor Rani De Vera, kining mga pipila ka mga pangalan nga na-convert mga Filipino, Adventist nga na-convert ngadto sa Adventism. Mao kining nagahingalan sa kay Bibiano Panis, Emilio Manalaysay, Leon Roda, Felix Manalo, nga later on sa explanation ganiyan ni Pastor De Vera natiwalag ngadto sa Seventh-day Adventist. Kini sila gipang train sa mga pamaagi sa pag-share sa gospel, sa maayong balita. Niadtong 1909, ang president sa atong General Conference mao si Elder Arthur Daniels. Nakaabot ang balita ngadto kaniya sa progress sa buhat sa Adventism diri sa Philippines. Unya na-impress siya mga kaigsunan tungod sa kadasig sa mga newly convert. Unya, kining mga pipila ka mga Filipino, kauban ni Elder Finster, nag-request sila sa General Conference nga maghimo sab og tulunghang iglesia diri sa Philippines. Mao hinungdan
nga kini nga suhito gidala sa atong mga pangulo dito sa General Conference hangtod nga na-approve and they raise a small amount to purchase a 5-acre lot worth $6,500 nga equivalent ni adtong panahona sa 13,000 pesos. Unya napalit ang usa ka luna diha sa Dunada, San Juan Street. Kung nakaadto mo sa Pasay, diha makita ang headquarter nato sa North Philippine Union Conference. Unya atbang niya na nato ang hospital diha, Adventist Medical Center, Manila. Then sa luyo ni ana aduna pod ang atong dako nga simbahan diha og sa kilid aduna ang atong tulungha ang iglesia diha. Unya out of that money nga na-raise nila equivalent sa 13,000, ila kini gipalit og mga lumber. Kana nga picture diha dili na mao ang atong Pasay Adventist Elementary School. Kay gani diha na ana sa taas ang gipuno na nila ang academy. So, sana ingon na nako nga ang portion of that money gipalit nila og mga tabla aron nga maghimo sila og tulungha ang iglesia. Og niadtong June 12, 1917, the first Adventist Elementary School was opened with 36 students, which 12 of whom were girls. Out of 36 dosi ni ana nga mga estudyante sa elementarya maong mga babae. So the school later was expanded. Sa ingon na nako nga nag-ugmad ang buhat sa Ginoo from elementary unya gipuno nila ang academy diha sa second floor. And the first principal of the academy was Professor A. Steniel, who came to the Philippines with his families as missionary. Ganihan na isgutan ni Pastor Rivera nga adunay nagsunod-sunod nga mga missionary, mga Americans nga nag-abot diri sa Pilipinas. Unya ang unang magtutudlo niya ng tulunghaang iglesia mao si Marciano A. Rojas. How about the entry of Adventist education diri sa Mindanao atong hisgutan? Ang una nga tulunghaang iglesia nga naugma diri sa Mindanao mao kana ang Mindanao Mission Academy nga naa karon sa Mantikaw. It is the oldest Adventist school in southern Philippines where in fact ang Mindanao Mission Academy was the fifth school in the entire Philippines nga established. So ikalima di ay ni ang Mindanao Mission Academy. Nga na-establish diri sa Pilipinas. It was established on July 14, 1947, and it obtained a full government recognition after 2 years niya atong 1949 na recognize sa government kanang atong academy diha sa Mantikaw. So before becoming a high school, it was elementary school in 1946. O gitawag kini nila Mindanao Central School. Unya, how does MMA derive its name? Ang Mindanao Mission Academy, nakuha di ay kini sa pangalan nga nagikan sa Mindanao Mission, nga mao na kini karon ang ginatawag South Philippine Union Conference. Ang una gyud ang tawag ana Mindanao Mission, which is just an extension of the Bisayan Mission didto sa Cebu. Nga sa diha sa pag-ugmad sa buhat sa Ginoo gi-extend nila diri ang buhat sa Mindanao. Og mao kana ang ginatawag nila nga Mindanao Mission. Unya kanang Mindanao Mission Academy diha pod napahimutang kaniadto ang campus sa Mountain View College. Nga gitawag nila og Philippine Union Junior College. In 1949 later on nangita sila og dapit og mauna kana karon ang dapit nga nakita sa atong mga pangulo ang luna sa ginatawag nato nga Mountain View College. Mga higala, mga kapaglaom, kung atong sa Tagalog pa balik tanaw, how the Lord guided this work, the progress
sa atong ginatawag Adventist education. Ato gyud makita ang gahom sa Ginoo, how He leads His people in the progress of the work. Unya, karon, ang Seventh-day Adventist Church runs the large educational system throughout the world. As of December 31, 2018, mao kini ang record sa tibuok kalibutan. Aduna kitay 6,106 ka elementary schools. Unya aduna kinay 51,035 ka mga elementary teachers. Ug aduna kitay 1,130,026 ka mga estudyante sa tibuok kalibutan. Unya aduna kitay 2,548 ka mga secondary schools o mga academies nato. Ug aduna kitay 40,000 plus ka mga teachers. Ug aduna kitay 575,881 ka mga estudyante. Aduna pud kitay mga training schools, kining mga ginatawag nato seminary schools. Aduna kitay 34 ka mga training schools, 536 ka mga magtutudlo, ug aduna kitay 7,350 ka mga estudyante. Unya, aduna kitay mga 119 ka mga kolehiyo ug university sa tibuok kalibutan. Aduna kitay 13,713 ka mga magtutudlo sa atong mga colleges and universities. O giabot kini og 168,314. Suma total aduna kitay 8,807 ka mga educational institution from elementary until tertiary sa tibuok kalibutan. Ug aduna kitay 106,031 ka mga teachers. Ug aduna kitay duulan sa 2 million ka mga estudyante gikan sa elementary hangtod sa atong mga kolehiyo. Now, what is the mission of Adventist School? Ngano man gyud nga maggama gid ta o ginatawag nato mga tulunghaang iglesia. Where in fact adunay public schools nga dili na ta angay masikripisyo, dili na ta angay magasto og mga salapi. Ngano man ang atong mga pangulo sa iglesia nga ningkamot gyud nga magpatindog kita o ginatawag nato nga mga church school. Diha sa libro nga gisulat ni Ellen White, Education, page 13. Nayon siya diha. Adventist education prepares students for a useful and joy-filled life. Mao kana diay ang mission sa atong Adventist institution. Una, ang atong mga estudyante, atong mga bataan, matagaan sila, matraining sila, o ginatawag nato, mahimong mapuslanon ang ilang kinabuhi. O labaw sa tanan, magsuod ang ilang relasyon ngadto sa Ginoo. Unya, ma-develop ang atong mga kabataan, ginatawag nato nga wholesome development. Not only we develop them mentally, apan for aspect of areas of life sa tawo. Mao ginatawag spiritual also, mental, social, o mao ginatawag nato physical nila. Unya ang mga kabataan, ato sila matudluan sa mga Bible-based values. Og labaw sa tanan ang mga kabataan maandam sa pagserbisyo alang sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Mao kana ang tumong ug tinguha sa atong mga Adventist institution. Why Adventist education is important? Adventist schools are cities of refuge for many of our young people living in broken world full of moral decay such as drug abuse, alcoholism, and immorality. Immorality, I mean. Ang atong mga tulunghaang iglesia dili perfecto. Atong mga magtutudlo dili pod perfecto. Apan ang atong mga Adventist institution matud pa sa kay Mrs. White, it becomes a cities of refuge. Adventist education prepares our young people in this life and the life to come. And our young people can be taught into the kingdom of God. Gani, mga kaigsunan, makigalaan, gusto nako nga i-reaffirm nato ang atong commitment
sa misyon sa atong tulunghaang iglesia. The Adventist Church needs to reaffirm the central role of Christian education as a part of evangelistic mission of the church. Matod pa sa atong Associate Education Secretary John Wesley Taylor, nga ang Adventist education has the longest and the biggest evangelistic crusade nga hitabo sa atong iglesia. Nga naman, mga kigulaan, mga igsunan, tungod kay ang atong mga kabataan, dako ang ilang panahon nga naa sila sa tulunghaan sa atong panimalay. The need for Adventist education has never been greater today. Matod pa sa kay Ellen White, ingon siya, there should be school established whatever there is a church or wherever there is a church or company of believers. Teachers should be employed to educate children of Sabbath keepers. Muna, I really admired sa atong mga church leaders nga paningkamot gid sila sa pag-ugmad o ginatawag nato tulunghaang iglesia aron sa pag-cater sa needs sa atong mga kabataan. What brand of education does Adventist School offers? Number 1, it offers a broad and deeper scope of education as commonly understood by our secular peers. Ikaduha, it seeks to form whole person, to develop the mind, the will, the body, and above all, the relationship of the students to God. And it is anchored on biblical worldview, and it is centered in Christ, our Creator, Savior, and our Lord. And it fosters dependent thought and positive action. It prepares the youth for a noble, useful life on this planet, and also for the life eternal with God. And it conveys to students the knowledge, values, skills, and attitudes needed to provide quality service. And the last, it forms thoughtful leaders of character of Adventist mission and for the betterment of society at large. Unsa may responsibilidad sa atong mga tulunghaang iglesia labi na sa elementary? Ang atong Adventist elementary schools offer students, 1, a climate which students understand God's will and commit their lives to Him. It also offers an organized program leading towards spiritual, physical, mental, social, and emotional development. And it offers basic core of skills and knowledge for everyday living appropriate to their age. And the last, it offers wholesome appreciation and respect for the home, for the church, for the school, and community. In the book of Acts, chapter 4, verse 5, nagsuginlon kini mahitungod sa kasinatian ni Peter o ni John at the beginning of the Christian church after Christ ascended to heaven. Diha sa Acts chapter 4 verse 13, nagingon diha, when the people saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled ordinary men, they were astonished and they took note that these men had been with Jesus. Natingala sila nga kining mga ordinaryo nga mga tawo sama ni John o ni Peter. They have done extraordinary thing. Og ila kini nahimdumduman nga kini nga tawhana nagkauban ngadto kay Ginoong Hesus. And their master Jesus Christ had transformed their lives. Unsay nungdan mga kaigsunan, nga naman nahimong powerful ang ilang kinabuhi tungod kay giusab sila ni Ginoong Hesus. Giusab ang ilang mga panglantaw sa kinabuhi, ilang purpose o ang mission. And there is no doubt that Peter and John were on fire for God in spite of being unschooled ordinary men. The common and ordinary men had become extraordinary. Sa atong kapanahunan karon ang Ginoo nag-raise usab og another generation in these last days. And God has given the Adventist Church the responsibility of raising up this generation in Adventist school, a new generation of Peter and John. Yes,
the first generation of Christians was made of unschooled ordinary men, but the last generation that will finish the work may very well be those trained in Adventist school. Ang tambag ni Ellen White sa mga ginikanan, mao kini, gather your children into your own house. Gather them away from those who are disregarding the commandments of God, who are teaching and practicing evil. Ang panawagan ni Ellen White, support Adventist school. Give your children the Word of God as the foundation of all education. As a final word, the Lord would use the church school as an aid to the parents in educating and preparing their children in this time before us. Then let the church take hold of the school, work in earnest, and make it what the Lord desires it to be. Please allow me to share my experience kung paano ang Adventist education, mga kaigalaan, adunay dako nga kahimuan sa akong namubuhi. Akong nahinumduman sa diya nga sa pag-grade 1 ako. Dito sa among lugar sa Batad, Iloilo. Usa ka higayon ni ana, usa ka Sabado sa hapon, nag-promote ang among district pastor ngadto sa mga ginikanan nga ang mga kabataan ipadala karong June kay adunay bag-o nga naugmad nga tulunghaang iglesia. Naniid ko sa akong inahan, sa walay pag-ukon-ukon, kami nga upat nga mga kabataan gipalista niya didto nga paeskulaon sa tulunghaang iglesia. Na malandong ko ingon ako unsaon ka ni paggasto sa akong ginikanan. Kaya ang akong inahan is just a plain housewife, mga kaigalaan, mga kapaglaom. Unya, upat mi kabuok. At that time, ang tuition tingali murag 25 pesos akong nahinunduman. Pero akong namatikdan, nga ang akong inahan, aduna siya'y diskarte. Nga sa paghuman sa tuig, wala man po'y utang, mingadto sa eskwelahan. Ako siyang gipanid-an. Ay di ay sa diha nga pagbaligya niya sa iyang mga abot sa among garden. Pag uli niya, iya kining gahinan. Alkansiyahan niya ang among tuition. Og abi niyo mga kaigalaan, mga kapaglaom. Usa kadto ka pinakadako nga gasa nga akong naangkon ngadto sa akong inahan. By the way, ang akong papa dili Adventist. He was just converted when we are already in college. Paguman gyud nako sa Mountain View College, pag uli nako, una nga gipasalamatan nako ang akong inahan. Ako siya gigakos. Ingon ako, daghan kaayong salamat for giving us the best legacy nga mao ang paeskwela kanamo ngadto sa tulunghaang iglesia. Kay abi niyo mga higilaan, mga ginikanan, mga kapaglaom. Akong nahinumduman nga paghuman ako og high school, wala ko makapadayon og eskwela. Ingon sa akong inahan nga maundang sa aka kay tulo mo nga magdungan sa college. Wala ko'y mahimo, so nagundang ko. Apan akong nakita nga sa diha nga nagstandby ko didto sa among lugar. Nausab ang direksyon sa akong kinabuhi. Tungod kay daghang kaayong mga barkada magdani ngadto sa mga kahilayan. Apan usa ka butang nga nagpabilin sa akong huna-huna. Nga akong natun-an sa atong tulungaan mao ang paghadlok sa Ginoo. Usa na ana kay gayon naguli ko tungang gabi na. Akong nakita nga akong ginikanan nagproblema na sa ako. Apan usa ni ana kakaadlawon. Samtang ako nagtulog, adunay usa ka mainit-init nga butang nagtulo diri sa akong aping. Akong gibuka ang akong mata ug akong panghangad.
Pastilan ang ako day inahan nagaluhod sa akong kilid nga nagaampo nga nagatulo ay ang luha. Ako gibalik og piyong ang akong mata kay naulaw ko. Nga ka after all mao kini ang akong ibalos sa akong ginikanan, sa akong inahan nga nagantos nako. Mao kadtong turning point sa akong kinabuhi. Pagkasunod nga adlaw naingon ko sa akong inahan, madili man ko katungha diri, manimpalad ko sa atong kolehiyo. Mahinungdan nga nagadto ko didto sa Central Philippine Adventist College. Nagworking, then wala makahuman dito, nagadto sa Mountain View College. Mauna, mga kagilaan, mga ginikanan, dako kayo ang kahimuan sa Adventist education sa akong kinabuhi kay tingali kung wala ko naka-eskwela sa atong tulunghaang iglesia, dili sab ko makita karon sa atong buhatan tingali. Kay nahimong lahi ang direksyon na akong kinabuhi. Mauna nga akong punto diri, ang Adventist education is very important. Kay nga naman, matod pa sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way they should go, and when they were old, they will not depart from it. Atong mga kabataan usahay sa diha nga mag-mature na sila, adunay panahon nga sila masimang ngadto sa plano sa Ginoo. Apan kung ang atong mga kabataan na umol diha sa tulunghang iglesia, wala tay angay kabalakan kay nganuman. Adunay mga panahon lang gyud nga magbalik kini sila sa sabakan sa Ginoo. Atong hinumduman mga higalaan, mga ginikanan, mga kapaglaom, nga sa pagbalik sa Ginoo, wala siya'y lahi nga pangutan-on ngadto kanato. Dili siya mangutana pila man kamilyon ang atong natigom sa bangko. Pila man ka hectares nga mga yutang atong naangkon. Pila man ka kurso o doctorate ang atong nakuha. Apan unsa may pangitaon sa Ginoo nga ni kanato. Matod pa diha sa Jeremiah chapter 13 verse 20. Sa diha nga kita mohangad sa atong mga mata sa pagbalik sa Ginoo sa pagtagbo ngadto kaniya. Mao kini ang iyang pangutana nga ni kanato. Where is the flock that was given to you? Your beautiful flock. Unsa di ay paninglon sa Ginoo kanato? Ang panon gagipiyal sa Ginoo nga ni kanato. Kung kita mga ginikanan, flock represents our children. Kung kita mga tutudlo kining flock, nagsimbolo kini sa atong mga estudyante. O kung kita usa ka pastor, ang panon nagsimbolo kini sa atong mga parishioner. Akong ipanghinaot na sa pagbalik sa Ginoo atong mga kabataan, kung mangutana siya kanato, ang mga panon ba naa na sa sulod sa turil? Akong panghinaot, mga kagilaan, mga kapaglaom, nga mao kini ang atong tubag ngadto sa Ginoo. Yes, Lord, all children are in. Mao kana nga akong gipadasigan nga atong mga tulunghang iglesia, dili lang ang atong mga church school, apan ang atong mga academy usab, ang atong mga college. Karong panahon na nagaliid ang atong mga educational institution sa panahon sa COVID. Mao kini nga nagakinahanglan og suporta usab sa aton nga mga pag-ampo. Akong gipanghinaot nga Ginoo magapanalangin kanato, magapadayon kita sa pagsuporta sa buhat sa Ginoo sa mga tulunghaang iglesia, hangtod kini train pa sa atong mga kabatanunan, daghan nga mga leaders nga matrain alang sa pagduso sa buhat. Ang Ginoo magapanalangin kanato niyaning taknaa. Alang sa pagtapos, magaampo ta. O Diyos nga balaan, amahan namo nga naa sa katasan sa malangit. Daghang salamat nga ikaw nagsuginlon kanamo karong gabihon na. Mahitungod sa humble beginning sa mga Adventist education institution, kung paano ikaw nagiya sa imong mga katawhan nga kini maumol tungod kay kini adunay dako nga kahimuan alang sa papakaylap sa imong pulong. Busa Ginoo, kami nagaampo nga ikaw magapanalangin sa among mga tulunghaang iglesia, among mga academies, ang among mga colleges and universities. Ikaw nasayod sa kahimtang karon sa panahon sa pandemya nga aduna sila yung mga challenges nga katubang.
nagkunhod ang mga enrollment nga naapektuhan usab ang pananapi sa among mga educational institution. Apan daghang salamat Ginoo sa imong saad nga dili kami angay mahadlok gawas lamang kung kami malimot kung paano ikaw nagiya sa imong mga inanak. Among masayran Ginoo nga adunay dako nga kaugmaon ang imong tulungang iglesia nganha sa pagmatuto sa mga kabataan sa pag-andam ngadto sa langit ng kuluyanan. Busa Ginoo tabangi kami nga kami maghugpong sa among mga talento, among mga kusog alang sa pagsuportar sa imong buhat labi na sa mga Adventist institution. Daghang salamat nga ikaw mutubag sa among pagampo kay natin among ginahangyo ginalauman nga madawat sa ngalan ni Hesus. Amen. And daghang salamat Sir Romy Lamputi sa pagpadayag sa history ug mission sa atong mga tulunghaan. Amo siyang imbitaron diri to join us with John Stir. Diri sir. Sir Romy, thank you so much for that very powerful message and nagahisgot sa yun sa man pagsugod, no? I'd say clear explanation yun kung unsa ka blessed ang Seventh-day Adventist Church. Actually, Sir Romy, if there's any denomination, no, nga mo pinakadaghan og the most organized ang educational systems, the Seventh-day Adventist is one of that, no? Sa panalanginan kita tong iglesia tungod kay anywhere in the world, actually in the Philippines alone, how many elementary schools do we have? I don't have any idea Sa number yun. exact numbers. At least ato sa Mindanao siguro. Mindanao lang. Mindanao lang. Sa Mindanao siguro more or less mga 300 plus. 300 plus, so elementary schools. And we have 8 academies. Yeah? 8 academies. 8 academies. And of course, we have 2 colleges, right, in Mindanao. 3, yeah, in Iligan. And of course, that doesn't include the layman schools as well. Mga tulunghaan nga dumalahan sa atong mga membro sa iglesia, and they're helping a lot in molding young minds of young people, no, to be better citizens in this world and in the world to come. And it's a great experience to be listening to your presentation tonight, sir. Kay kanang bitaw still halo ay gud kay pagsugod. Then I mean, it was you can really see the hand of God guiding through the history, not just in the health ministries of the church, not just with the publishing ministries, but also in the educational ministries atong church sa education. Ug karon actually no kaning atong pagbalik tanaw sa history ug giunsa sa Ginoo og paggiya ug pag-provide aron nga naatay church schools, maka-inspire ni siya kay lawon na karon nga naagyoy dagkong hagit tungod sa kining kinahanglan online ng atong mga eskwela karon. So like Sir John Sir said nga dili ta mahadlok kay iya man ni sa Ginoo, iya man ning gisugdan og siya pud mo'y agakay ani hantod sa iyang pagbalik kay iya man ni. So sir, unsa may ato ang mga nakit-an ng mga panalangin gihapon nga niabot bisan sa kalisdanan karon sa kahimtang nato sa COVID? Ako nakita nga panalangin sa panahon sa kalisdanan karon nakita nato kung unsay intervention sa Ginoo. Makita nato ang gahom sa Ginoo nga mo sa naingon nako nga wala tay angay kabalakan tungod kay naa siya naga-provide sa mga needs sa atong mga magtutudlo. Mahibulong na lang sila nga say walay mga sweldo pero naay mga income nga mga abot ngadto kanilang mga panalangin, mga blessings, mga hulip sa ilang mga kakulungon financial. So dire makita nato nga ang leading sa Ginoo na gyud o ang iyang kamot naga in control gud siya. So usa na siya nga panalangin nga kita nako. Hello, pasalamat kita sa mga kaigsunan Sir Romy kana imbitaw atong mga kaigsunan sa atong mga kaiglesiyahan ug asa man kamo and you are supporting kana bitong kana lang da magpadala sila bugas sa mga teachers, magpadala og saging. Uy, dako kay na siya nga panalangin. I mean, I was in one of the schools sa mga sulats before. We were there. Both of us, the first project that we had, 2003. We went to
7 mission schools with the Sulans. It's Langilan cluster. Sa Langilan cluster, no? Mga villagers, they're giving us kamote. Ganapit na. Kana nga simple kay nga kana nga kamote gikan sa atong mga ginikanan sa mga dako na kasyang tabang sa mga maistro dito ug mga maistro ug mga maestro sa Sulans na the more pa sa atong mga kalugsuran, mga kabaryuhan nga natin mga church schools, ang partnership with our brethren yun dako kay siya kahimuan yun sa atua nga not just sending their children to our Adventist schools but also supporting our teachers. So thank you guys. Pastor, sir, you have prayer request? Magapo na ta? Oo, pwede ni mo ampuan ang ato ang prayer request karon, sir, before we close. Mo ni mga viewers na to nga naghatag og ilang mga prayer request, ang mga kapaglaom no ang dili na mo ma-mention diri, dili ma-mention ni Sir Romy, ang tagaan mo na mo og rest assured amo ginaampuan natay puno kay ang ato ang sudlanan sa mga prayer request. So gipili lang po namon nga ma-mention diri, but katong wala na mention ay mo kabalaka, we are praying for you, and our atong mga prayer partners around the world are also joining us in praying for your concerns. Sir? Sige, mampo ta. O Diyos nga balaan, amahan namo nga nasa katasan sa malangit. Daghang salamat Ginoo sa pribilehiyo sa paagampo. Nga diin kami usab tinambayungay alang sa mga burden sa among mga kaigsunan. Busa Ginoo, daghang salamat nga diin makadala kami sa among mga pagampo diha karon ng pipila ka mga personas nga diha sa among atubangan. Amo sa binadala sa pagampo si Brother Kevin Uwayan Pukita. Nga doon na siya karoy sakit nga amoy ba Ginoo. Busa kami ampo nga ikaw hatag kayuhan sa iyang balatian. Subog man si Ma'am Sarah Jean Javien, ihatag kaniya ang total healing. Ikaw nasayod sa iyang kahimtang karon niya siya nagabalatian. Si Ma'am Jenny Ibarat nga naisis sa iyang tiyan, tabangi Ginoo ang mga doctors nga nagaatiman ngadto kaniya nga mahatagan kini og kaayuhan usab ang iyang balatian. Carmelo and Vildan Espinosa nga doon na sila suliran sa panglawas Ginoo, ihatag kanila usab ang kumpleto nga kaayuhan. Si Tony Giovanni nga doon na siya sakit sa apdo. Ikaw Ginoo ang bantugan nga magtatambal sa dinhi pa ikaw sa yuta. Ug walay sakit nga dili nimo maayo. Busa Ginoo, kining imong mga anak nagahangyo nga ikaw magahikap sa imong gamhanan nga bukton ngadto kanila nga ilang mabatnan ang kaayuhan. Ginadala sab sa naman sa pagampo si Meliden Salazar nga doon na siya sakit sa lung cancer. Ikaw Ginoo nasayod sa iyang kahimtang. Tabangi siya nga sa panahon sa iyang kahimtang karon dugang iyang pagtuog pagsalig diha kanimo. Si Maria Teresa Mamaso nga adunay cervical cancer, ug si Ma'am Nini Sanchez Perigo nga adunay breast cancer. Busa Ginoo kami nagahangyo nga ikaw magatandog sa ilang mga balitian nga mga lawas karong panahona. Ilang mabatnan ang kumpleto nga kaayuhan tungod kay kanagiglaom nga ikaw Ginoo gamhanan nga Dios nga mao lang mga hatag makaayuhan sa among mga balatian. Kinita na mo ginahangyo, ginalauman nga madawat. Sa ngalan ng Ginoo nga among personal nga manluluwas. Amen. Salamat kaayo, Sir Romy, for the prayer, and of course, John Sir, for joining me. And mga kapaglaw, mga higala, if you have noticed, along with our hospitals and publishing houses, we have even more schools. And that is because the Seventh-day Adventists believe that we as parents and Christians have a sacred covenant with God to rear our children for His service. In fact, tomorrow, ang topic nato patulahuman ani atong schools, it's the mission of Adventist higher educational institutions. Ato nang subayon ang mission sa atong Adventist higher educational institutions, that is our colleges na. So and universities. So we have our VP for Academic Affairs, Dr. Hope Aperocho from Mountain View College ang magstorya ana tomorrow. So we'll see you. This is Lest You Forget, Adventist History and Mission. Imo na ako, O Ginoo, tudloi, aron na dili na magsuki, tabangi
Pusa'y pulos sa kalimutan, mawagtang lalang ka ng tanang sa kamatayon. Imo na ako, Jesus. Imo na ako, Diyos. Imo na ako, Diyos. Imo na. Ang itanon na kalipayan, umalagi lamang. Ang tanan pulos kakawangan, ni kalibutan, 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 kalibutan. Imo na ako, Jesus. Imo na ako, Diyos. Imo na Revisit the message that shaped our history. The mission that broke boundaries and changed lives. The Advent movement that is our heritage and our call. Rediscover who we are, why we're here, that drives the work we do and the lives we live.